Napapagalitan ko yun pero minsan lumalaban yun. Oo. Oo, pinagagalitan ko ang hindi tumitira ng open 3. Oo. Kaya mabuti mag-practice ka na ng open 3 para hindi naman nakakahiya pag na-open ka, alanganin ka. Coach, may na-discover ako na pampaano ng buhok. Sabi ko, hindi na ako interesado niya. Ayoko na magpaglago ng buhok. Nagiging magaling na player. Oo. Kumbaga. Sana marami pang maging katulad ni Coach Yeng na napapaano yung player. Sana huwag mo nang kukunin ng TNT. Oo. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang! Yan. Una, Dio, kapatid, happy anniversary. First anniversary na ng Balyahan. Happy 1 year. Happy 1 year. At masaya akong sabihin na after 1 year, kamukha mo pa rin si Tonton Gutierrez. Salamat. After 1 year, di tayo nagkasawa sa isa't isa. Totoo. At after 1 year, nakamit na natin ang isa sa mga hinihiling ng mga listeners. At tayo rin na makasama dito sa Balyahan. Ang most requested coach. Oo, dahil ito ang paborito mong coach. Oo, syempre. Yeah, pasensya na, Coach Shot ha. Pero sa lahat na nakikinig sa Balyahan, alam nating nasa puso mo itong coach na ito. Naku, matutuwa lahat sa kwentuhan na ito sa anniversary. Ito, from Cool Pals, ang anniversary guest namin, si Michael B. Ito ang Michael B natin sa Balyahan. Oo, pareho. Ito ang ating high level na. Ito yung how we should celebrate our anniversary episode is kasama itong saktong-sakto. Sabihin ko na muna ang kanyang mga achievements. Sige. Okay? 7-time PBA champion, PBL champion 1989 Freedom Cup, 2-time PBA Coach of the Year 2001 and 2012, 6-time PBA All-Star Game Head Coach. Ang pinaka-paboritong coach ng mga PBA players. Gusto nila lahat maglaro dyan. At ang pinaka-paboritong coach ni RDO. Talaga dito. Pero totoo, one of the greatest coaches in PBA history. Walang iba kundi si Coach Yeng. Yo! Coach Yeng! Balyahan, Makinay! Finally! Alam ko nagugulat si Coach Yeng. Ano nangyayari? Pero all throughout the conversations, kasi sa mga players, marami kami mga rain or shine players na nakasama sa Balyahan and they speak and talk highly of you. Kahit na nakarinig sila ng siguro murakot lang yung mga yan. Natakot lang. Hindi, pero kahit na sinabi napagalitan na ako ni Coach Yeng. Proud pa rin. Iba pa rin yung samahan and yung coaching ninyo that they carry with them kahit hindi na sila player ninyo. Ganun kayo kagaling na coach sa kanila. Kaya active, mga retired, no? Oo. Ano pa rin si Coach Yeng. Saka siguro umpisaan natin to sa isang kwento ni RDO tungkol sa moment nyo together as a player and coach. Ano tanong mo? Ito yung kinukwento ni... Kinukwento mo yun, nandun ka sa court. Tanong mo kung ano. Oo nga, naalala nyo po ba yung Coach Yeng, yung moment na ito? Hindi ko alam Sa kung dami ano na rin yung ibig niya sabihin eh. Diba? Baka kung anong moment yan eh. Hindi. Pwede mo bang i-remind kay Coach yung inyong... nakwento na naman dito yun. Nakwento ko na yun. Di ba, Coach? Naalala mo? Sige, paalala mo. Magkalaban tayo, tinawag mo ako. Sabi mo Ronidel! Paglingon kong ganyan. Tangina mo! Naalala mo pala. Parang na-recall ko nga. May kutob ka ba bakit at that point na sinigawan ka ni Coach Yeng? Kasi meron yata silang import noon. Na-foul ko ng malakas. Na-foul ko ng malakas. Kakapat dapat naman pala talaga. Pagtawag ni Coach Yeng sa akin sa kabilang court, paglingon ko, sakto, ang lutong. Sabi. Wala na akong nagawa. Pero nung nakita kayo after ng game? Okay naman kami ni Coach Yeng kasi nung naging player niya ako sa Powerade Pilipinas,
pinapaliwanag naman yan. Ngayon, magkakakampi tayo dito sa national team. Pero pagdating natin sa PBA, mumurahin ko kayo. Sisigawan ko kayo, magkakalaban tayo. Pero outside the court, magkakaano ulit tayo. Kumbaga, sa court lang tayo magkakalaban. Sinabi ni Coach yung noon, 2009. Ganyan ba kayo? Actually, yan. Totoo naman yun. Kahit yung mga naging player ko sa Gilas noong 2019, nung World Cup. World Cup kami, nag-Asian Games kami. Sabi ko, habang player ko kayo, mahal ko kayo. Pag hindi ko na kayo player, di ko na kayo mahal. Hindi totoo. Hindi naman totoo yun. Kaya lang, sinasabihan ko rin sila na depende kasi kung kung ano yung team mo. I always try to protect yung players ko, yung turf ko. Minsan ang in conflict ka dun sa mga dati mong players, di ba? Pero alam din nila yun eh. Kasi nung kakampi ko sila or nasa team ko sila naman ang ganun ang trato ko. Ayaw ko rin na nabubuli kami or ayaw ko na-intimidate kami. So, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong papayag na ma-intimidate kayo. No? Kasi sa mind game, talo ka na pagka na-intimidate ka na. Tapos, ayoko naman, dahil trabaho naman to, no? Ayoko naman na manakit sila, pero gusto ko physical sila. It's a brand of game that we try to promote. But, siyempre sa pisikalan, minsan merong nangyayaring siguro sosobra ng konti. Pero yun ang part of the game. No? Pero pag in-elevate mo pa more than that, pagsadya na. Pagsadya na or talagang binabalda mo na yung yung kalaban mo. Mali na yun. Hindi naman natama yun. Pare-pareho lang naghahanap buhay yung mga players. So, may delineation talaga. No? Na I want them to be tough. I want them to not get intimidated. But at the same time, protect yourself. Kailangan proteksyonan mo yung sarili. Isa sa mga puri ng mga PBA fans and mga basketball fans sa Pilipinas is kung gaano kalakas or gaano nyo binibigyan ng kumpiyansa lahat ng players nyo sa team. Like, paano nabuo yung ganyan na klase na philosophy ninyo? Gumagaling yung mga players? Oo. Siguro, depende yan sa personality mo rin. No? Yung may mga may mga bagay na kinalakihan mo. No? Lumaki kasi ako in a neighborhood na kailangan talaga na medyo hindi ka malamya. No? Lumaki ako sa politika na buhay ang tinataya mo. No? Yung parents nyo is politician. Magulang ko ganun din. Yung tatay ko nakulong nung martial law. No? Nang nasa UP ako, student activist ako. Binubumbero kami, lumalabang kami sa mga pulis kung minsan. No? Aktivista naman talaga ako nung So, in other words, basagulero din ako. No? Palaban. Kaya lang, there comes a point na tama ba o mali ang pinaglalaban? Diba? Kung mali naman yung pinaglalaban mo, tigilan mo na. Or kung tama naman, kailangan siguro ilaban mo sa tamang paraan. Growing up ba, Coach Yeng, may Coach Yeng sa buhay ni Coach Yeng? Does that make sense? Meron ba yung pag nagkamali ka, ano ba yan? Ganon, or may coach ba kayo na very hard on you to make you a better person? Hindi. Walang ganon. No? Siguro, na-develop ko lang yung ganong personality dahil yun nga, kailangan kang
magka-impact doon sa team. sa team. Napakabata ako kasi nung nag-coach na 29 years old lang ako nung nag-umpisa ako mag-coach And yung kalahati ng team mas matanda sa akin. Paano pala experience yung coach? Anong team po ito? Ito yung Swift. Oh, yes. Nung unang una nag-umpisa ako dun sa amateur Swift. 89 yun, nag-champion kami. Tapos nakaisip yung owner namin, yung mga Concepcion, si Joey Concepcion, na mag-PBA tayo. So kasama ako inangat. Ako yung nag-coach nung nag-champion ng amateur. Sabi niya, ikaw na rin mag-coach, mag-PBA tayo. Yun nga, medyo bata pa ako noon. No? So, isip ko kung ma-overwhelm ako nung mga... ang daming siga sa team namin noon No? Yung sina Yoyoy Villamin, yung sina Terry Saldana pa noon, nung araw, sina Sani Cabatu. So sabi ko, kailangan magpakatatag ako rito. Hindi ako tatagal dito kung hindi ka magpapakatatag. Parang firm. So yun, yung impact din sa mga players. Mga players kasi, sa coach nila, tinatansya din nila yung coach nila No? Kung kakayanin nila. Kung kaya nila, kung may alam, no? Kung kunyari batang coach, tapos nakikita nila na may alam din to. O alam niya yung laro. Or, may potential kasi hindi ka naman agad, pagka nag-coach ka, hindi ka naman agad magaling. Pero makikita mo na nag-aaral. Yes. No? At nakikita mo, pag nagkakamali, nagko-correct. Mahirap kasi yung mga nagkakamali, ang nangyayari, tinuturo yung iba. No? Blame game na. Yes. No? So, kailangan talaga, pagka nagkamali ka, tanggapin mo yung pagkakamali mo, tapos mag-correct ka. So, pag nakita yung mga players mo, yung sincero ka, pagtitiwalaan ka naman nila Pag nakita ng players mo na may term sila, cooking yan, coach na yan. Cooking lang yan. Yung binobola mo lang yung player, alam ng player yon kung cooking lang yung coach nila. At alam din ng player kung sincero ka na gusto mong mapaunlad yung career nila. Alam nila yon. At ako ever since, dahil frustrated player din ako, no? Doon nang gagaling yung gusto ko mapa-asenso yung iba. Na yung hindi ko nakuha nung player ako, gusto ko maibigay ko sa iba. Tsaka iba ang feeling nung naiiba mo yung buhay ng isang player. Yung nanggaling siya sa hirap, tapos guminhawa siya. Tapos nagkaroon ng maayos na pamumuhay. Ano yun? No? Achievement mo rin yung coach. Achievement mo yun. Actually, ang ano mo, it's more than a championship. Kasi may napaunlad kang buhay. Panalo sa buhay. Oo. So, ganda. Hindi na ako nagbibilang ng championships ngayon. Ang hirap mag-champion sa PBA, lalo independent team ka no? Pero nagbibilang ako ng mga buhay na nabago mo. Na nabigyan mo ng pagkakataon. So yun yung objective ko. Kasi ang hirap mag-compete talaga with the conditions no, sa PBA. Pero hindi naman ibig sabihin titigil kami. Andiyan pa rin kami, sumusubok pa rin kami. Laban pa rin. Palagi yan. Laging semis. Nung 29 years old kayo, Coach Yeng, paano nyo na ilang establish nyo kayo talaga, Coach? Medyo may yabang na ba yan? Meron na ba kayo hindi buka, ganyan? Hindi naman ganun. Kasi pagka inuna mo yung yabang, mas lalo kang mahihirapan dun sa mga player. Kailangan iuna mo yung trust nila sa'yo na alam mo ginagawa mo. So, sa akin, pinagbuti ko lang na alam ko magkakamali ako, bata ako. Alam ko na baka, kasi ang kalaban mo nun sina Coach Sani, sina Baby Dalupan, nabutan ko pa yung sina Freddy Webb no, na nagko-coach pa nun. No?
So biglang may pumasok na Yenggeo na uhugin na hindi mo kilala. Buhok pa kayo nun, oo, coach. may buhok pa ako nun, Oo. no? Biglang pumasok sino ba yan? No? So, ang sa isip ko, tatagal kaya ako ng 1 o 2 taon dito. Pag tumagal ako ng 1 o 2 taon dito, okay na ako. Maghahanap na ako ng totoong trabaho. Para sa akin kasi parang hindi totoong trabaho nun yung coaching eh. No? Parang nakatsambahan mo lang, nakarating ka doon. Pero nung after 1-2 years, nag-improve yung team namin eh. Kasi on the second year, nag-champion kami. Oo nga. No? So, may kasamang swerte rin. May kasamang swerte. Yung sabi ko rin madalas, ang daming magagaling na coach na hindi sinwerte na nawala yung career nila or hindi sila Kumbaga deserve sana, coach. hindi nila na maximize. May halong swerte talaga. Sino No, ba yung team nyo basketball. dito? Sino yung mga players nyo dito, Coach Yung Sheng? champion. Nag-champion kayo nung second year? Na masasabi nyo, buti na lang ito yung team na Sina napunta ano sa pa akin. nun eh, sina Rick Marata pa yun Nandun eh. din si no? Meneses, coach. Si Berhel, wala pa nun. Wala pa. Wala pa nun. Sina Marata. Boy Beach yata. Yung Boy Beach, Victoria, yung sina Duremdes ba? Andrea Real Lubit, coach. si Lesaldi, sila Boy Cabahog. So, yun yung mga unang mga player namin. Ito yung So, unang champion nyo ng PBA. Oo, 1992 pa yata yun. 92. So, baka yung mga ibang nanonood sa atin, di pa pinanganak. Oo. Isa na kami dun ni RDO. Hindi, ano na tayo? yun lang. Elementary na Oo, tayo. di. Favorite ko yung Sankis nun. Kasi nga si Tony Harris din eh. Ah. One of the most explosive na... Anong year si Tony Harris, coach? Anong year? Tony 91? Harris, 94 na yata si 94. 94 na yata si Tony Harris. Yung ba So- napapagalitan nyo, coaching? Si Tony? Napapagalitan ko yun, pero minsan lumalaban yun. Oo. Oo, pero kasi yung mga ganong mga import, very highly emotional sila. Pero pag nakaraos na yung yung emotions, okay na naman kayo. Kaya nga yun ng na hindi mo dapat tinatanim na sa loob mo na magkakasamaan kayo ng loob ng matagalan. Kasi hanggang ngayon, minsan si Tony Harris, minsan biglang magte-text sa akin tatawag sa telepono eh. May mga ilang beses na biglang ito si Tony, meron mga nag-i-interview sa kanya. Tapos sasabihin, okay, you get in touch with Coach Sheng. I want to talk to Coach Sheng. Biglang tatawag din sa akin, papakausap. So, hindi niya makalimutan yung experience niya sa Pilipinas. Ano siya rito noon eh. Parang ginudyos siya rito. Oo, superstar. Ano ilang points? 100 plus points. 108. 108 ba? 100, Sila ni Balingit. 105. 108 together with Balingit. Yun, sila Bonel, yung mga Kayo naging yung player coach kaya. ni Tony noon, Na nag Bonel 105 Balingit. siya. Oo, ako nung nasa out of town kami noon, hindi ako nagkakamali. Iloilo yata yung game na yun. Iloilo. Kalaban namin sila Coach Sani, sina mga Loizaga Mga Brothers, Añejo. sina Dante Gonzalgo, yung mga lumang mga players na ng Ginebra. Lalo na Oh. pag provincial, ang fans is nasa Ginebra nung time na yun, Oo. for sure. Oo. Galing din. As a coach, Nangyari paano pa. yung ganung player na nakikita mo 80 na, gano'n, 90 na, inaano niyo na ba, hayaan mo na siya? Or may iba kasi, pupull out na niyang gano'n, okay na yan. O kasi kung paisandaan na yung punto. No. Hindi, kasi kasi kahit ako na-entertain ako sa kanya eh. Sarap panoorin eh. Kaya ako sabi ko, paano niya ginagawa yan? Paano niya nagagawa yan? Ang kasi ron, tigas ng katawan ni Lakas ng katawan. ni Tony lakas ng katawan. So may tres siya, pumapasok yung tres niya. Pag dumadrive naman siya, Taas tumalon. ang taas tumalon, dadangkan ka. So ang ginagawa ng Ginebra noon, foul lang ng foul. Pag Free dumrive siya, binibigyan talaga siya. Oo. Tapos free throws. Tapos free throws.
mahigit 50 yata yung free throws na nagawa niya. Sa Kaya yung kanya pala. kalahati nun, yun lang yung talagang puntos eh. Kasi every time siya drive, talagang hataw dito, Mismatch lahat. siko rito, oo. Wala makabantay. Walang makabantay. Kaya ba, kasi syempre, star nga, tapos pinagalitan pa, medyo magdadamdam yung pag ganun eh. Meron Naalala ganun. niyo ba, Coach, kung bakit niyo siya pinagalitan? Ano yung rason? Kung bakit napapagalitan si Tony? Baka napagsabihan lang. Minsan kasi syempre gusto mo rin pumasa ka naman, di ba? Hindi naman ba lahat yan? Pass the ball, somebody's open. Sasabihin niya, I don't need to pass the ball, I can make the basket. Ganyan. Sasagot na mga ganun. Oo, ano, Kasi magagalit ka. kaya niya kasi This is a team sport. Oo. Sabihin mo, it's not I can win the game. Ganun siya. Alam naman yung mga yon, sabihin nila na na kaya ko naman di ba? Ba't ko ipapasok sa kakampi ko? Grabe. Everybody. Kahit sinong itapat mo, mismatch para sa kanya. Ito na ba yung nag-champion kayo, Coach, na you felt na you are recognized as one of the coaches na of the PBA? O medyo may Kahit noon may knockback from kahit Jaworski, noon, Coach Jaworski? ang layo ng tingin ko kay Coach Sunny, tas ang tingin ko kay Coach Baby, Coach Sunny, sina Dante Silverio pa noon, sina Nagko-coach Sino na pa doon ba? sina Coach Team, Coach. Nagko-coach na siya. si no? Coach Tim nagko-coach na noon. Actually, nauna si Coach Tim ng 1 taon sa akin. Ko-coach Team na Kong, siya Team noon. Kong. Oo. So, ano pa kami noon? We were just trying to make a name for ourselves. Hindi ko inakala na abutin ako ng almost 34 years na nagko-coach sa PBA. Nagko-coach din si Coach Norman pala, Coach. No? Coach Norman, Norman Black. Nagko-coach na rin hindi siya. ko alam kung nagko-coach na siya noon or import pa siya noon. Parang import pa yata siya noon. Import pa. May tanong ako kay Coach Sunny. Kasi si Coach Sunny very outspoken din siya sa sidelines and on the court. Mm. Kayo ba na naging nasama na kayo sa crossfire ng sinisita? Kasi kayo, for you, when you coach also, parang nag-ano kayo. Wala akong maalala kasi ang taas ng respeto ko kay Coach Sunny no? Tsaka ikaw, syempre, titignan mo rin kung ano yung lugar mo doon sa no? Doon sa sitwasyon no? So, dahil dahil fan ka rin, ayaw mong pahalata na fan ka Jaworski. na ni Jaworski. Pero gusto mo, kasi siyempre yung team mo, makikita nila na nagpapailalim pala ito kay Coach Sunny. Ano pala to, di ba? So, kailangan papakita mo rin na laban tayo. No? Huwag nating respetuhin yung mga image na nakikita natin sa kanila. Nagkaroon ba kayo ng fan idol moment ni Coach Sunny na tinreasure nyo na parang nag-usap kayo, ganyan? Or Ang ano kasi ni Coach Sunny no? Pagka outside of the court, aakbayan ka kagad yan. Coach, ganyan. Tapos, alam mo, bilib ako dun sa team mo Ano siya, kaya siya naging senador, politiko rin siya si Coach Sunny. Magaling din siya mag-motivate. Kaya nga magaling siya mag-motivate, magaling siya magsalita, ang galing ng PR niya. Kaya ang dami niyang fans. Siya actually ang bumuo talaga ng ng Ginebra. Kaya hanggang ngayon. Ang fan base niya. Siya ang bumuo. Siya bumuhay. Siya nagsimula. As a fan ba, you got something from his style that you apply sa coaching ninyo? Siguro yung toughness niya, no, na yun nga, respetado siya ng mga players niya. At the same time, pinapakita niya by example. Kasi siya, player siya, coach siya. No, pag sinabi niya na dumive ka sa bola, pag siya nasa loob, dumadive ka sa bola. No, pag sinabi niya na depensahan mo yan, ganito pagdepensa niyan, pagpasok niya sa loob, papakita niya talaga sa'yo paano depensahan yung kaya naman kaya naman niya nung time na yon. No? So, hindi na rin siya bata nun, pero pinapakita niya by example. So, siya lang ang nakakagawa nun nung araw na yun. Sa nakikita din yung toughness talaga pag outspoken, pag nagalit na si Coach Yeng sa court.
Medyo talagang nandun ka, nakafocus ka na kay coaching eh. Ba't nagalit si coaching dyan? Baka na-adapt din ni coaching yun. Oo, yung toughness, yung Oo. outspoken. Kasi pag kagaya niyan, aminin man ni Coach Yeng o hindi, naging fan din siya. Pero nagmaang-maangan siya. Hindi niya Hindi Oo, ako tinatago mo for the sake of the Tinatago mo Oo, Tinatago for the mo team. yun. Siyempre. Oo. Pero naalala ko, kasi iba talaga ang dating ni Coach Sunny Jaworski. Kasi kagaya niyan, nung kami nasa Power 8, naalala ko, dinala ni Coach Yeng si Coach Jaworski dun sa meeting namin. Pinausap niya sa amin. Oo, kumbaga, Parang Motto. motivational. inspiration. Oo. Motivate kami doon nung binuo ni Coach yung Power 8 Pilipinas. At sa unang ano pa lang, kinausap na kami ni Coach Sunny Jaworski. Kinausap na sa amin. Kami naman, syempre, nakikinig kami sa kanya. Kasi naglaro siya national team eh. Nag-Olympics. maganda rin yung tinakbo nila, maganda ang ano niya. Naging Olympiano. Ang pinakatumatak sa akin na sinabi niya na huwag kayong matakot ma-injure pag naglaro kayo sa national team. Yun yung naalala ko hanggang ngayon. Kailangan ibigay niyo yung pinaka-best niyo. Huwag kayong magtitira. Ibuhos niyo lahat. Huwag kayong matakot ma-injure. Yun yung... Kasi syempre, di ba, minsan mag-iingat mag-aalalayan mo kasi ang focus mo sa PBA or sa commercial eh. Sa ano. So yun yung hanggang ngayon, Coach, naalala ko yun eh. Tama yan. Naalala ko rin yan ngayon na sinabi ni Ronnie Del. No? Yung nung araw kasi pag national team, pag pinatawag ka ng national team, takbo ka. Wala, kahit na pagod ka, kahit na injured ka, kahit na ano ginagawa mo. Ngayon medyo marami pang pag-uusapan pag pinatawag ka sa national team eh, no? Sa atin yung team. Medyo iba na kasi ngayon. Iba na ngayon, no? Iba na sitwasyon kasi eh. Marami na kasing dapat i-consider eh. No? Tama yun. Oo. Oo, marami nga. Baka mayroon ko pa gusto i-kwento. Pero syempre, mabalik tayo kay Coach Jaworski. Every time na pupunta siya dun sa dugout ng Ginebra, nitong mga, yung matagal kasi silang hindi nagka-champion. Pero nung time na nagpupunta-punta siya, pag Game 6 siya tayo, nananalo sila. Iba din kasi talaga pag, saka iba daw talagang aura ni, iba yung niya. Yung aura niya. Mararamdaman mo siya eh. So nag-start Sankis, ang ganda ng second year champion. And then after Sankis, ano na po ba yung team na hinawakan ninyo, coaching? Ang naalala ko, Coach, nag-Pepsi ako noon eh, after noon eh. Nag-Pepsi pa ako. After that, actually, nagkaroon ako ng break from PBA. 2 taon PBL commissioner ako. Tapos pagpasok nung Red Bull, kasama ako pumasok ng PBL. ng Red Bull no nung 2000, year 2000. So ayun, tapos nagtuloy-tuloy na nag-rain or shine na ako, nag-NLEX na ako, nag-ano rin ako, no? At one point, nag-Air 21 din ako. So, marami na, ay buhay ng coach talaga, palipat-lipat. Kumbaga, dapat pag nag-coach ka, ready ka ma-fire any moment. Ready to move on. So, kasama sa buhay ng coach. Napakaswerte ko na dito sa Rain or Shine, naka-6 na taon ako nung una. Tapos napunta ako sa NLEX. Noong mag-expire yung contract ko sa NLEX, wala pang 24 hours tumatawag na agad si Rain or Shine. So parang ito talaga yung bahay mo. No? Ito talaga yung kung saan ka parang pamilya na and true enough naman, ang ganda ng takbo ng Rain or Shine. How you make the team, mga bata, players shine talaga. Gumagaling Talaga mga yung bata. nila.
talo ka man ngayon, huwag kang susuko. Kasi sa basketball, lagi kang pwedeng bumawi. Marami ang hindi sasang-ayon. Dahil sa podcast na to, ipapaliwanag namin kung bakit tama kami at bakit kailangan mong marinig ito. Ang MPBL, hindi lang naruto. Drama, diskarte, at mga tanong na bibigyang kasagutan. Latest updates, mainit na balita, hot take sa mga issue on and off the court. Dito lang yan sa Rebanse. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Powered by Sports Plus. Ako dun time na you were PBL commissioner, kasi napansin ko din si Coach Sheng, even when you were a lawmaker, you were really doing things for the sports, No. ganyan. Nung nag-PBL ako, actually, napakaganda ng grupo namin nun. No? Nung nag-PBL commissioner ako, siguro hindi naman sa pagmamayabang. Okay lang, Coach. Okay lang, Ano Coach. yun, no? Sanay na ako dito napupuno namin yung Makati Coliseum. Yes. Pagka naglalaro Ang gaganda ng laro. yung PBL. Ang ganda ng mga laro namin. Tapos meron pa nagkaroon kami ng junior PBL. PBL. PBL no? Junior. Doon ang galing sina James Yap. James Yap. No? Nandun pa sila noon. Nag-junior PBL sila. Nagkaroon kami ng women's PBL. Kasi ang dami noon yung mga gumagraduate ng college. Naglalaro sila sa women's team ng mga UAAP, NCAA. Pagkatapos ng college, wala na silang mapuntahan. So, lumapit sa amin, binuo namin yung WPBL. WPBL. Tapos noon, meron pa kaming wheelchair basketball noon. No, for yung mga handicap na Mahilig sa basketball. Mahilig sa basketball. Kasi merong may national team din yun eh. No? So yung mga yung mga handicap wheelchair basketball players natin, walang mapaglaruan, nagpa-practice sila lang. Gumawa kami ng tournament na PBL din. Wheelchair basketball naman na PBL, supporting also yung mga handicap at yung national team natin. Kasi may competition talaga sila eh. So, kumpleto yun. Tapos meron kaming Vismin Cup. Dumadayo din kami sa Visayas, Mindanao. Nandun kami ng mga 2-3 linggo. Magto-tournament kami doon sa Visayas or sa Mindanao. Tapos babalik kami ng Manila. May mga nadidiscover doon, Coach, na player. May mga nadidiscover. No? At siguro, kaya sa ganda ng samahan namin noon, sa ganda ng liga, nainganyo ngayon si Red Bull na mag-PBA. So, ito yung mga nanggaling ng PBL na dinevelop natin na nainganyo mag-PBA. Sumunod si Rain or Shine. Kasi kasama rin namin sila Boss Raymond. Matagal na namin kilala si Boss Raymond. Nainganyo rin sila. Nakita nila yung benefit ng PBL noon. Nag-PBA sila. Nakita rin ni Blackwater. No? Kasi noon si Blackwater kasama namin sa PBL yan. Blue sila Boss Blue Detergent. Nakita nila na ganda ng kailangan na tayo gumraduate, mag-elevate na tayo sa PBA. Sumampa rin sila ng PBA. Galing din sila dun sa PBL na namin, na inorganize namin. Si Northport. Si Northport later on na yon. Wala pa ako noon. Oh. Si galing na kay kay Chino. No? Si Chowking noon, nag-isip din mag-PBA, hindi lang natuloy. Si Boss Robert Kwan pa noon. No? Yung Chowking hindi natuloy. Kasama rin namin noon sa PBL si Boss Cecilio Pedro. Yung naman, Happy. Yes. Gusto rin nilang mag-PBA. Mayroon lang mga naging problema. No? So sa yung grupo namin noon sa PBL, 3 team doon ang umakyat sa PBA. Tapos ang dami nagbalak pa. Ang dami pang nagbalak na seryoso. No? So, maganda yung siguro, yun nga,
ewan ko, hindi naman sa pagmamayabang, nakita nila yung benefit Yes. at yung ayos noong PBL namin nun. Mm. Kasi hindi ka naman sasampa sa, hindi mo gugustuhin na umakyat sa PBA kung hindi mo nagustuhan yung kinalagyan mo eh. Na alam mo na, pwede na tayo mag-PBA. Kasi alam na natin magpatakbo ng team, maganda yung ginagawa natin dito. So graduate na tayo. So ngayon, hirap na hirap tayo maghanap ng team na aakyat ng PBA dahil wala tayong source nung mga teams na talagang seryoso. So, wala na yung PBL. Wala ng PBL. Gustong magtayo ng team na iaakyat nila sa PBA. Na-miss nyo ba maging commissioner, Coach Yeng? Sometimes mamimiss mo, pero ako talaga coach ako by heart. Talaga. Kasi Talaga yung talagang, coaching talaga yung ang dami nyo na-implement na that really helps the players. Yan, women's, yung sa wheelchair. All of these things, Vismin. Kasi to discover new players, ganun. So parang... Saka, ano masasabi nyo, Coach, na siyempre, parang may lumalabas sa mga article na PBA commissioner, pwede ka daw. Ano masasabi mo? Imposibleng mangyayari yun eh. Iba kasi ang dynamics ng PBA. So, iba ang politika ng PBA. I don't think that will happen. So, at hindi ko naman inaambisyon dahil sobrang satisfied ako at masaya ako sa pagko-coach ng Rain or Shine. Oo. Kasi mayroon ka ding isang sumberon na uhubarin when you're commissioner, which is the coach. Mahal nga na coach. You are the most loved, no? Hindi ko, ang hirap pag regular fan ka, makita mo minumura ni coach yung player niya, tapos naman yung interview the player, sobrang praise. And then, na parang, di ka kumakain kami niya, so talagang yung... Tough love lang. May, yung mga player namin, basta naglaro ka for me, tanggap mo na yun eh. Parte na yun ng experience mo. Pero, alam mo, hindi mo naman pwedeng araw-araw minumura yung player. No? So, na yun, abuse na yun, kumbaga. No? Pipiliin mo lang talaga yung mga moments. Kasi kung ganun ka lang, na walang kakwenta-kwenta, galit ka parate, naninigaw ka parate, nagmumura ka parate, walang kakwenta-kwenta, wala nang effect yun. Walang effect yung galit mo. Diba? Kailangan pipiliin mo yung moment na magmamarka sa isip ng player. Kasi minsan mo lang pagagalitan yan. Markado na yan eh. Alam na niya yun eh. Hindi mo pwedeng pagalitan yan every game or every practice. May time ba, coach, na sobrang ka, tapos ikaw na yung lumapit sa player na sobrang sumobo na ako. So, wala pa naman. Kasi umiyak na siya. Alam mo naman kung anong kayang tanggapin ng player. Pag hindi na niya kayang tanggapin, kailangan ibang approach na. Pero sa umpisa, boboljackin mo muna talaga. Sa umpisa. Tsaka may agreement na kami doon. No, na ito, pagka pumirma ka ng kontrata, nasa Rain or Shine ka, may experience mo to. Pero ano lang yun? Hindi madalas yun. Masaya ang practice namin. Enjoy ang practice namin. No? Kita nga sa mga vlogs ng mga players. Mga players. Nag-enjoy naman sila. Enjoy ang practice namin. Masaya kami. Pero dalawang bagay lang ang sinasabi ko sa mga players namin pagdating sa practice. Number 1 is have fun. Number 2 is compete. So if you're competing and you're having fun, yun ang environment for learning. Doon ka natututo eh. Yung nag-i-enjoy ka tapos nakikipag-compete ka, that is the time you absorb the lessons. Pero pag hindi ka nag-i-enjoy, hindi papasok sa isip mo yung mga lessons na kailangan mong malaman eh. Or pag hindi ka nagko-compete, means ibig sabihin ang binibigay mong effort mo 80% lang, 70% lang. Hindi ka naman aasenso.
So pag 100% nagko-compete kayo, you're trying to beat each other, be better than each other, tapos you're having fun, nabubuo yung samahan nyo, and at the same time natututo kayo. Hindi, totoo Eh, yun. enjoy Mas ng na-absorb bata. mo yung learning. Ito, may tanong tayo, Coach Yeng. Nabibilang niyo po ba yung tanong to ng ating prod team? Nabibilang niyo po ba kung gaano karaming technical fouls nang naibigay sa inyo? Hindi ko hindi ko na masundan yung total ng lahat, pero marami na akong scholars na napaaral ng mga anak ng mga PBA players. Bawat technical, kung piso, bawat technical Marami na akong na-find sa PBA na ginagamit na scholarship ng mga retired players natin. So marami na akong napaaral ng mga anak ng players. Doon kasi napupunta yung yung fine doon sa players fund. Sa players funds. Kaya- Yun pala. Isipin mo, sa bawat technical ni Coach Yeng, yung fine na pupunta sa funds ng player, isipin mo, players pa rin ang nasa isip ni Coach Yeng. Oo. Welfare pa rin ng players yun. So, dapat matuwa tayo. Pagdating technical si Coach Yeng. Pero palagi ko nabibilang ni coaching yung technical per conference siguro. Per conference kailangan bilangin kasi pagka nakalima ka, suspendido ka na doon sa pang-anim eh. Paano magpigil si Coach Yeng? Pagkuharin ako, kailangan ko Pagka, na magpigil. Isa na lang, coach. pagka nakadalawa, tatlo na ako, yung mga anak ko, tsaka yung misis ko, nakadalawa ka na. Mahirap. Hindi, bilang na yun. Inibilang na nila. Oo. Kasi pag nakalima ka, hindi ka na makakapag-coach sa susunod na laro eh. Pag nasa game kayo, tapos pinipigilan nyo na talaga yung sarili nyo. Oo, pinipigilan ko. Sabihin ko sa sarili ko, worth it ba na magpa-technical ako ngayon? O next game na, parang gano'n. Mapapaisip ka rin. Minsan hindi nila naisip. It's also a strategy to get the team going. Oo. Pag usually, pag na-eject din eh. Pag na-eject yung coach, parang yung team nabubuhayan lalo. Lalo silang Lalo pupursige. sila, wala na si coach. Parang nag-sacrifice na siya. Panalo natin to para kay coach. Parang gano'n yun eh. May ganun ba? Pag na-eject ba ang coach, nandun pa rin kayo sa dugout, Ano yun eh, sugal yun eh. Pwedeng ma-motivate yung players or pwedeng ma-demoralize din sila eh. No? Depende dun sa sitwasyon sa laro. Pero ako sa tingin ko, dahil ang laki ng tiwala ko sa coaching staff ko, kahit wala ako, kabisado nila kung ano yung dapat nilang gawin. Sila Coach Caloy, sila Coach Mike, sila Coach Ricky. Sanay sila nawawala ako eh. Alam na nila gagawin nila. Alam na nila gagawin nila pagdating sa laro. Minsan panggising din sa referee yan eh. Pag pa-technical ka, coach, di ba? Kumbaga wake up call lang sa referee. Baka naman nakakalimot ng may mga Actually, ngayon maganda yung nangyari dahil may mga challenges na eh. Yung sa rule natin, pagka meron kang tawag na sa tingin mo mali, pwede mo i-challenge. Ako, ang tingin ko dun sa challenge, success rate ng challenge ko, medyo mataas yung yung success rate ko eh. No? Pero ang problema, pagbalik natin sa FIBA rules dito sa susunod na conference, babalik tayo sa FIBA rules. Maninibago. Mag-iiba na yung rule. No? Una, isa na lang ang challenge mo. Pangalawa, sa FIBA, ang natcha-challenge mo is yung upgrade lang or downgrade ng tawag. Hindi mo pwedeng i-challenge yung kunyari, tumawag ng foul yung referee. Kahit i-challenge mo yon, hindi Foul pwedeng alisin yung foul kung wala pa lang foul. Ang matcha-challenge mo lang is i-upgrade ba yan to unsportsmanlike foul? Or yung unsportsmanlike foul na tinawag, ma-downgrade mo ba yan sa regular foul? So napakalimitado. No? So ano yan? Adjustment na naman yan. At challenge na naman yan dito sa next conference. Since isa na lang ang challenge, sinong player ang pag naggumanyan, maniniwala ka kaagad? Napansin mo ba? Napansin mo ba yung mga gano'n? Oo, kasi yung player gumagano? pag gumanyan yung player, titinaw ko yung coach. Si coach yung parang hindi naniniwala si coach. Wala. May ano rin yan eh. May usapan din kayo dyan eh. Sabi mo, pagka hindi kayo sigurado, wag mong sabihin sa coach na wag mo challenge. Kasi ako, pagka kunyari alanganin ng tawag, mag-eye to eye kami ng player. Titignan mo siya, gaganunin mo, di ba?
Pagka medyo Alanganin. gumanon siya, alanganin, huwag mo na i-challenge. Pero pagka buo loob niya, na challenge mo, coach, mali ang tawag. Pag Binibigyan ko na. unang dalawang gumanyan tapos hindi successful, pinapaniwalaan niyo pa sa Sa susunod, di ko na pinapaniwala. Oo, Hindi na ako naniniwala. kailangan ingatan ng mga players yung Meron pa nga, ano. sumisimangot eh. Oo, Di challenge ni coach. Di challenge ni coach. Oo, kasi isa na lang eh. May ganun eh. May Natuwa ganun. pa yun eh. Titinan ko talaga eh. Sabi ko, paano kaya magde-decide to? Lalo na pag crucial, di ba? Kung kailan mo gagamitin yung challenge. Hindi, meron kasi parang feeling nila, hindi nila na-foul, ganyan. Pero parang gusto lang nilang patunayan eh, na Oo. hindi ako pumaul. Paano nga ako may contact? Di ba? Yun ang mahirap. Paano mo paniniwalaan sa susunod yun kung unsuccessful? No. Ito sa 4-point play, coach. Are you a fan of the 4-point line? Hindi ako Siguro fan. pag down ka ng 3 points. Fan ka Hindi na. ako fan ng 4-point line, pero since andyan na, you have to find a way to make it useful or prevent it from beating you, no? Oo. Kasi yung mga ibang teams, may mga specialist sila na Oo. na 4-point shooters eh. Hmm. Pero ako, pinababayaan ko lang yung player. It's either you develop the skill so you can use it in the game. Pero kung hindi mo pinapractice, bakit mo gagamitin sa laro? Ba't ka titira doon? Ba't ka titira doon? No, hanggang 3 points ka lang kung yun lang talaga ang pinapractice mo. Makikita mo naman sa practice kung sino yung nagpa-practice ng 4 points eh. So, yun lang ang ko. Pero hindi ko sila ini-instruct na kailangan may 4-point shot din kayo. Hindi. Sa amin, pagka may 3 points, sa amin naman, yung 3-point shot, obligado ka Okay. na you have to shoot the open 3. Oh. Pinagagalitan ko ang hindi tumitira ng open 3. Oo. Kaya mabuti mag-practice ka na ng open 3 para hindi naman nakakahiya pag na-open ka, alanganin ka. Bakit coach mas gusto mong tumira na lang sa 3 points? Siguro kaysa mag-turnover, no? Parang ganun ka ba? Kasama yon, no? Pero kasi ang laro ngayon, kahit na yan, nanonood tayo ng Gilas. Ang laro ngayon is really transition and 3-point shooting. So, sabi ko rin sa team namin to na it's either we're the fastest team or we're the best 3-point shooting team. So, kung hindi ka malapit doon sa taas nung dalawang kategorya na yon, mahirap kang manalo doon sa mga talented teams like TNT, San Miguel, Ginebra. So, for an independent team without too much talent, you have to be good at something. So kami, ang panlaban namin is yung speed namin. Yung youth. At ang panlaban din namin is yung 3-point shooting namin. Ngayon, kung hindi pumapasok yung tres mo, may araw na darating na talagang kahit gaano ka ka-open, hindi pumapasok yung tres mo, you have to live with that. Kailangan tanggapin mo yung ganun. Pero yun nga, isang reason din sa sistema namin kung bakit kaya kong gumamit ng 10, 11, 12, 13, 15 player Lahat. is because of the pace that we play. So, ang tawag namin shift eh. Pagka pumasok ka, may shift ka. Kumaga sa trabaho, may shifting tayo. Ang shift ng bawat ng player namin is 6 to 8 minutes. Pagdating ng sub mo, pagpapalitan ka na out of your shift, kailangan ubus na yung gasolina mo. Kumbaga, wala kang ititira doon sa 6 minutes na inilaro mo or 7 minutes na inilaro mo. Pag inilabas ka, ubus ka na. So yung pasok nung fresh legs, ganun din ang gagawin nun. No? Magpahinga ka sa bench, kumbaga, mag-recharge ka. Pagbalik mo, uubusin mo lahat yung na-recharge mo. No? So kung naglaro ka
ng 2 shift sa amin, siguro mga 15 to 18 minutes, para kang naglaro ng 30 minutes sa ibang team. Dapat ganun. Para kang naglaro ng 30 minutes sa ibang team. Kasi nagpo-full court press kami, nagta-transition kami, physical kami. So, yung energy na gagastahin mo doon, parang doble. No? So, pwede talaga, kailangan mo talaga gamitin yung bench mo. Kailangan talaga, ready talaga yung, that is the way you develop your players. Na yung pang 13, 14, 15 player mo, hindi malayo ang agwat doon sa pang number 1, number 2, number 3 player mo. Kasi lahat sila may kumpiyansa. No? May gamit. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Parang nagamit ito or nakita ito dun sa San Miguel ba na game na parang sinabi nyo, tatandaan na yung mga yan. Tama ba yun? Hindi tatagal sa atin yan. No, kasi tatagal sa atin araw-araw yan ang pinapractice natin eh. Yung mentality mo, yung nervous system, ito yung sabi ko, you have to train your nervous system to play that way. Kasi yung minsan di alam ng mga players na pakondisyon lang ako. Diba? Na takbuhan. Ang training mo is you train your whole nervous system. Isagad mo yung lungs mo, puso mo, isagad mo yung muscle capacity mo, isagad mo yung brain capacity mo. Pag naisagad mo na yan, be-break ka. Parang yan, HIIT yung high intensity interval training. Tapos be-break ka, tapos itotodo mo. So, it's very scientific. It's very effective. And you need less talent. Kasi kung may talent ako, gagamitin ko yung talent ko, ibababad ko na lang yan. Kasi hindi na ako kailangan ano pa kailangan, ibabagsak ko lang yung bola sa kamay nung magaling mo. Tapos maghintay ka ng double team, pasa niya. Pagka dinouble, pagka kaya niya, diretso niya, napakasimple. Pero pagka nasanay kami by necessity, na ang most talented players, yung mga pinakamalalaking sweldo, mapupunta sa iba. Hindi sa amin mapupunta yun. So wala kaming babagsakan ng bola na mag-1-on-1 ka nga, kailangan natin ng puntos. Postehan mo na lang yan. Kailangan kaming gumawa ng paraan para makapag-create ng scoring opportunities. Ang galing. Kasi talagang from unknown to biglang nakikilala, popular player. Meron ba kayong hinahanap sa isang player that ito pwede to sa rain or shine? Meron kaming tawag namin 4 highs. Tawag namin. Number 1, high effort. Yung sinasabi ko na sa practice pa lang makikita mo na nakatodo, nagpo-compete. Number 2, high IQ. High basketball IQ. Itong number 2 na high basketball IQ, hindi darating sa yung player, matalino agad. Responsibilidad mo rin as a coach na ilagay mo siya sa environment na tatalino siya. No? So, kailangan yung player mo na gusto mong mag-improve, masubject mo siya or mailagay mo siya sa isang sitwasyon na kailangan siya mag-isip. Kasi pag doon mo lang matuturuan ng player na maging na maging matalino. So high IQ. Number 3 is high skilled. Ang skill sa player yan, natututunan yan. Ang 3-point shooting, natututunan yan. Ang pag-drive sa basket, natututunan yan. Ang pag-create ng situations, natututunan yan. It's a skill. So you develop your skill. And ang ano naman dyan, ito yung mga pag masipag kang pag-practice,
tapos ina-apply mo sa laro, sa practice nyo, doon mo na de-develop yung skill mo. Oo. So, pang-apat is high character. Pagdating sa high character, toughness yan. Makikita mo yung player pagdating sa dikdikan, kung sino yung Tough. Mentally tough. kung sino yung lumalaban, kung sino yung nagtatago, kung sino yung may ibubuga. Makikita mo yung toughness nung player na yon. So, sabi ko sa kanila, eto hinahanap natin, etong identity natin, high effort tayo every time. Kaya sinasabi ko, kung pinasok kita sa shift mo, ubusin mo lahat ng energy mo dyan. Okay? Hindi ka kailangan i-preserve ko sarili ko kasi sa last 5 minutes Hindi ako maglalaro. Yes. Hindi mo alam na ikaw maglalaro sa last 5 minutes eh. Diba? So kung kailangan kita sa last 5 minutes, ipapahinga kita at ipapasok kita sa last 5 minutes. Para ulit ibubuhos mo yun. Hindi mo desisyon yun. Ang desisyon mo lang, pag pinasok kita, ubus lakas ka. Ubus lakas ka. Yun lang ang desisyon mo. Ako magdedesisyon, papahinga kita para pakakawalan ulit kita sa last 5 minutes. So, yun yung namin na star ako eh. Kailangan fresh ako para pagdating ng fourth quarter, fresh ako. Ako yung star dito eh. Hindi namin mentality yun eh. Basta pag ginamit ka, ibuhos mo. Buwis buhay nga tawag namin doon eh. Buwis Pero ang buhay. ganda how effective your system is dun sa mga players ng Rain or Shine. Naisip niyo po ba ang mabigay yung opportunity na mag-coach ng national team? Will you take that? Tapos na ako ron. Tapos na. No, tapos na ako ron. Nagawa ko na yung 2019 nga na yon. Parang afterthought lang ako eh. Kasi nasuspend si Chot. Tapos yung players natin nun suspendido rin ng FIBA eh. No, ang natira lang na player nun si Junmar, si Japet, tsaka si Gabe. Si Gabe Norwood. Ito yung mga pinakamababait dahil hindi nakipag-away. So, ang role ko noon is just get to the World Cup. No? Kasi nabitin si Nachot eh. Kailangan pa ng manalo para makarating ng World Cup eh, doon sa mga windows eh. May mga natira. So, nagpatsi-patsi lang tayo no, nung Gilas. No? Nakarating tayo sa World Cup. Yes. Pero bugbog nga lang tayo sa World Cup dahil hindi naman talaga natin nahihanda yung team natin. Pero to me, my mission then was from Chot na nasuspend siya at isinalpak ko na emergency lang. Just get to the World Cup. And we did that. Nakarating tayo sa World Cup. Pagdating sa World Cup, experience lang. No? Sinubukan natin yung kaya natin pero iba yung World Cup eh. Iba yung World Cup eh. Europe mga kalaban mo, US kalaban mo. So, but you try to learn as much as you can para maiuwi mo. No? May makinabang pagdating mo sa Pilipinas. No? So, yun lang yung objective namin nun. No? Na get to the World Cup and then after that, tumabi na ako from national team coaching. May iba nang nag-take over. So sa akin, nagawa ko na yung parte ko no for the national team. Sa mga fans lang, Coach Yeng, pag international ba, tinatranslate nyo din yung mura pag ganun? Hindi ko tinatranslate. Mate-technical ka pag naintindihan ka. Dapat nga doon, lalo ka magtagalog. Pag natabi sa yung referee, tanginan tong referee ito. Sama ng tawag. Sama ng tawag talaga eh. Pero, siyempre, hindi naman nila naintindihan yun. Pero sa international kasi, napaka-stricto ng mga, mga referees. No, na konting dabog mo lang na, na hindi nila magustuhan. Ite-technical ka. Agad ng coach. No? Yung nagmuestra ka lang na na kumukontra ka dun sa body tao. language. Body language mo lang. Pwede ka na i-technical. So behave ka. Kasi yung team mo magdudusa eh. Mahigpit nga doon sa FIBA. Sensitive yung mga referee doon. At saka doon sa FIBA, pagka
nag-referee sa'yo, saksakan ng sama ang tawag, sa susunod, di mo na makikita yun eh. Hindi na-assign na sa ibang ano yun eh. So, kumbaga, wala silang pakialam whether masama tawag nila, maganda tawag nila. Hindi mo na rin sila makikita. Oo, so useless na yung magbuhos ka ng energy sa kanya ng galit kasi hindi mo na siya makikita after. Oo. Eh sa PBA, makikita mo ulit ko siya. Every game nakikita mo. Di ba? Meron bang referee na takot na sa inyo, coach, na parang hindi na siya, lumalayo na ng takbo pag tumawag siya, tatakbo siya palayo. Yung mga referees naman, naintindihan din nila ako eh. Na ganyan lang yan si coach. Pagdating naman sa labas niyan, ayos naman yan. So, yung mga hindi nakakaintindi sa akin, yun yung mga sobra naman tong coach na to. Lakas magmura, lakas manigaw. Pero yung mga sa tagal ko sa PBA, kabisado na ako. Hindi na masyadong dinidibdib yun. Tanong mo. Ay, kasi meron lang tanong si RDO, sa akin yung pinapapatanong. Una muna sa akin, coach Yeng, kailan, kasi ako, iniintay ko pang mawala ito eh. Nilalaban ko pa eh. Yung sa inyo, kailan kayo nag-decide na, na-accept nyo na wala Nag-ano na to? to eh. Naglaro kami, noon nasa Swift ako. I think, nagkakanda talo kami. So, sabi namin, nagkasundo kami. Andun man nun, sina Rudy Distrito pa yon, sina Berhel pa yon. Oo nga. So, sabi namin, pagka nga sa susunod, pag natalo tayo, magpakalbo tayo. Kasi sunod-sunod yung talo namin. Pantanggal malas. Oo, pantanggal malas. Nagpanalo kami. Naka 6-7 wins yata kami. Dire-diretso, walang gusto magpakalbo. Natalo rin kami. No? Nung natalo kami, pakalbo kami. So, nung nagpakalbo kami, nung medyo tumutubo na, sabi ko, parang nagustuhan ko na yung itsura ko na nakalbo. Tsaka, tipid ka sa shampoo, di ba? Wala kang maintenance, hindi ka na nagpapagupit dati, once a week, magpapagupit ka pa. Yung ganun. So ngayon, inaahit ko na lang. So, nakatipid ka. At the same time, pag nasanay na yung itsura sa'yo ng tao, yun na yun eh. Ibig sabihin, may mga nagpupunta pa sa akin na Coach, may na-discover ako na pampaano ng buhok. Sabi ko, hindi na ako interesado dyan. Ayoko na magpaglago ng buhok. Hindi na ako interesado dyan. Nagpakalbo ba kayo sa team lahat? Kanya-kanyang dating sa gym na kalbo na? O sa gym kayo lahat nagpakalbo? Kanya-kanyang dating. No? Pero, I think may rin eh. May nakahandaang barbero din na nandun eh. No? Baka may hindi tumupad sa usapan eh. Kakalbuhin na siya ron eh. So yung pala yun. Bagay. Ano rin? Sila Yoyoy Villamin din yun. Nandun na. Naalala ko yun, near time sila Boy Beats, lahat kayo pumasok na kalbo. Saka pag naglaro ka, presko yun eh. Parang ang gaan ang pakaramdam mo. Tapos hindi ka na magabaw ng suklay sa bulsa. kahit na gusto mo magpatubo noon after a while, tingin ko pinagtampuhan na rin ako ng sabi ko, ganito na lang talaga, magpapakatotoo na lang ako. Kaya magpakatotoo ka na rin. Hindi, pag sa third season natin, third anniversary, sir. Gahit na ako. Ito, last na lang na question, Coach Yeng. Itong huling conference, parang merong nagalit sa inyong long hair. Ano ba yan? Dahil ba sa buklo? No hair, long hair, nag-aaway. Ganon din ba talaga pag kuwari mainit ang bench to bench na yun bench to bench na yun eh. Magkalaban sa bench ano ba yung tanong mo doon? Ba't ako kasing pintatanong mo? May tanong ba tayo? This siguro sa susunod. Siguro ni Coach. Pwede naman natin pag-usapan yan. Kasi yung manager,
o governor. Parang ganun yata yun, coach di ba? Governor, manager. Oo. Parang Bawal. dapat, ang ano ni coach, parang naalala ko, bawal yatang kausapin yung referee. O na-intimidate. Yun, kasi nasa rule book natin yun. No? Nasa rule book ng PBA yun na only the coaches and assistant coaches can engage the referees in a conversation. No? So, kung hindi ka coach, hindi ka head coach, bawal mong kausapin yung ano. Pero may sinabi rin sa akin, meron daw memo na yung mga board of governors pwedeng kausapin yung referee. Pero sabi ko, I don't know, sino ba susundan natin? Yung memo o yung rule book? No. So, ano pa rin yung naging gray area. Lalo ngayon, FIBA rules. Pag nag-FIBA rules ka, ang pwede nga lang tumayo yung coach eh. Maski assistant coach ka ngayon, hindi na pwedeng tumayo. Kung tumayo ka, sandali lang, uupo ka. No? Pero yung maglalakad-lakad ka ron para ka ring head coach, mate-technical ka kung FIBA rules tayo. No? Ang isang nakakatayo lang na naglalakad doon sa is yung head coach. Yung head coach. No? Tsaka ako, bilang head coach, may pananagutan ako na yung referee, pwede akong i-eject, pwede akong i-technical, pwede akong ma-fine, pwede akong ma-suspend. No? Pero pagkadating ba sa Governor. Manager ka, board of governor ka, are you penalized? under the same under the same consequences kung sakali. Tsaka ako, tingin ko, bilang isang coach, murahin ko yung referee, sigawan ko yung referee, kahit ano pa sabihin ko sa referee. Ikaw yun, nakataya ka doon. Walang yun, di ba? Kumaga, kung ako yung referee, pwede kita i-technical. Pero kung ako isang board of governor, sinabihan ko yung referee, ayusin mo tawag mo kung gusto mo may trabaho ka pa. Ako yung referee, ano isipin ko? Dadalong isip ka. Nagdadalawang isip ako. Kung coach ako, hindi ko masasabi sa referee, wala naman akong kapangyarihan na tanggalin siya sa trabaho eh. Pero kung board of governor ka, chairman ka, vice chairman ka, pwede mo nga tanggalin ng commissioner referee pa. Diba? Hindi mo kailangan murahin yung referee. Hindi mo kailangan sigawan yung referee. Simple lang sasabihin mo sa referee. Ayusin mo tawag mo. Baka wala ka ng trabaho. Diba? Ganun kasimple yun. Ganun lang kasimple yun. Hindi ko minura. Hindi ko sinigawan. Pero mapapaisip si referee. At ibubulong ko lang. Hindi ko kailangan isigaw. No? So, where's fairness? Oo. Di ba? Sabihin yung referee, yung commissioner nga, pwede mong paalis eh. Referee ka lang. Di ba? As board of governor. Diba? So, dapat proteksyonan natin yung referee from them. Di ba? Kasi kung ako coach, hindi ko naman masasabi sa referee, tanggalin kita sa trabaho ha. Wala naman akong kapangyarihan, tanggalin siya sa trabaho eh. Diba? Pero sila meron. Oo. Yun yung difference. Sila meron. Diba? Hindi ko naman sinabing yun ang nangyari. Oo. Pero sinasabi ko, pwedeng napakadaling gawin nun. So, magpakita lang ng konting galit, parang hindi ko ginagawa nilang tama yung trabaho ko, takot ka na eh. Diba? Paano mo i-oppose yung... Buti kinall out nyo rin, coaching. Because that's something mali. also Mali. Ako naman, doon lang ako sa tama eh. Kung ako naman ang nagkamali, tatanggapin ko mali ako. Di ba? Tatanggapin ko mali ako, mag-apologize ako. Hindi ako magsasabi-sabi kung ano-ano yung magsasabi. Diyan na natin tapusin. At least. At pero ang ganda nga na pinag-usapan yung moment na yan. Which makes sense. Totoo. Tama naman si coach. Kasi si coach ano yan eh. Sa court lang talaga yan si coaching eh. Pero dun sa outside the court, magbabatian pa rin yan. Kumbaga, professional si coaching eh. Sa court lang yun.
Oo. At hindi lang sa court, kundi sa balyahan din. Na namulat tayo sa maraming masasayang kwento, Yeah, saka ideology, philosophy ni Coach Yeng. Talagang, ito share ko lang sa mga listeners natin, if you have the chance to watch live, Rain or Shine, pag pinanood nyo, kung makita nyo doon kayo sa likod ng Rain or Panoorin nyo si Shine, Coach Yeng. panoorin nyo si Coach Yeng, how he coaches, how passionate he is sa pag-coach. Ako, si Santi kasi na guest na namin dito. May isang game si Santi na talagang off night niya nalalo ko yan. Parang nag-lay up siya, na board lang yung tinamaan. Tapos nilabas niya siya. Tapos rinig ko na medyo malayo ako. Sabi ni Coach Yeng, ano, gusto mo itaas natin yung ring? I-adjust na yung ring. Taas natin, sabi ko, si Coach Yeng. Kumbaga parang, ayun si William mo, parang the way, parang ganun. Pero how he addresses it, pag nandun ka, matatawa ka rin eh. Naalala ko naman nakakatawa experience ko kay Coach Yeng. Yung Air 21 ako, may patilya ako dito. May patilya. Papatilya ako dito, mahaba. Sabi, na-traveling ako. Pag poste kong gano'n, traveling. Sabi ni Coach Yeng, traveling ka, FPJ. Sabi ni Coach Yeng, di ko lang gagawin ko eh. Matatawa ako, kasi turnover ako So, yung mga napapanood dati sa TV, sa YouTube, iba pag pinanood mo lang live. Iba pag nakita mo kung paano talaga mag-coach si Coach Yeng, paano niya i-run yung Rain or Shine, and paano maglaro din yung Rain or Shine. When you say na kailangan nag-i-enjoy, saka full dapat yung... Excited lagi sila mag-practice. Nakikita mo sa laro talaga ng team and how they celebrate their wins and how they adjust from their losses. Nakakatuwa nga eh. Ako yung sinasabi ni Ronnie Del na sinasabi ko rin sa mga players, dapat paggising nyo sa umaga, excited kayo mag-practice. Pag hindi kayo excited mag-practice, may problema tayo. Yun. So, ang problema rin is kung ang practice nyo ay hindi fun, hindi masaya. Pagising mo sa umaga, ito naman, ayoko naman mag-practice eh. Kaya itong mga kasama ko, hindi ko naman type itong mga to eh. Pero pagka dikit-dikit sila, magandang samahan nila, maaga pa lang nandun na sila. Nagkukwentuhan na sila. Mag-i-start na sila mag-shooting. Start na sila mag-warm up. Basta enjoy ang practice. Kahit yung pagkagising mo, magdadrive ka, excited ka na nun. Magpa-park ka pa lang sa gym, excited ka na bumaba. Oo, kasi may buffet kayo eh. Breakfast buffet nag-aantay sa inyo eh. Kaya ako na nagpapasalamat din ako kay Coach Yeng kasi ang dami niyang player na papakinabangan ng TNT. Natulungan. Dahil ang galing yung mag-train. Kasi dami nun. Ang dami nun. Nasa NLEX pa ako. Ang dami ng di ba? Umasenso. Tapos kayo lang. Oo. Sige, tuloy mo, Ardio. Marami. Sina Clarito, sina Santi, kumbaga, sina Nokum, kumbaga, kukunin nyo rin sa star. Nagiging magaling na player. Kumbaga, sana marami pang maging katulad ni Coach Yeng na napapaano yung player. Sana huwag mo nang kukunin ng TNT. Kahit si Eric Nanas gusto mo kunin eh. Si Jewel dati. Tapos sinoli. Pero thank you, Coach Yeng. Hindi nyo alam kung gaano nyo napasaya yung mga listeners ng Balyahan with this guesting. Sobrang tagal na inaasam itong moment na ito at ang masayang kwentuhan. Sana ma-invite namin kayo ulit. At pag kaya ko na, ayatin ko na rin to, Coach. Pero hindi pa kaya. Hindi pa kaya, lalaban ko pa eh. Pero maraming salamat mula sa amin. Isa sa mga masayang first anniversary si Coach Yeng nakuha natin. Thank you. Thank you, Coach. Salamat din. Pinapanood ko naman kayo at at least nabigyan ako ng pagkakataon na makasama kayo. Thank you, Coach. Makipagbalyahan. Yan. Thank you. Thank you, Coach. Good luck. Thank you, Coach. Salamat. Manonood ako. Ang ganda. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now.
Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.